Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, ay may mag-asawang lubhang naghihirap. Si Tomas at si Elena ang kanilang mga pangalan. Araw-araw ay sinisikap nilang mabuhay kahit wala silang sariling bahay. Nakatira lamang sila sa ilalim ng isang lumang punong mangga, na nagsilbi nilang silungan tuwing gabi at tag-ulan. Si Tomas ay isang simpleng magsasaka na umaasa sa upahang trabaho sa mga bukid ng mayayaman. Samantalang si Elena ay nag-aalako ng gulay sa palengke, dala-dala ang maliit na bakol na puno ng kangkong, talbos, at kamote. Sa kabila ng hirap, lagi silang magkasama at nagtutulungan. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, nakasandal si Elena sa balikat ni Tomas. Basang-basa ang kanilang mga damit, at ang hangin ay tila yelo sa lamig. Ngunit sa kabila nito, ngumiti pa rin si Elena at bumulong. Mas mahigit, Tomas, balang araw magkakaroon din tayo ng sariling bahay. Hindi man ngayon, darating din ang panahon. Hinaplos ni Tomas ang buhok ng asawa at tumango. Mas mahigit, oo, mahal ko. Manalig tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Ngunit sa gabing iyon, habang sila'y nakayakap sa isa't isa sa ilalim ng punong mangga, may kakaibang liwanag na bumalat sa paligid. Isang malamlam na sinag ang unti-unting bumaba mula sa ulap, tila isang himala ang dumarating. Nang dumilat si Elena, may nakita siyang maliit na nilalang na nakatayo sa harap nila, isang matandang duwende, may hawak na tungkod at ngiti sa labi. Mas mahigit, magandang gabi, Tomas at Elena, wika ng duwende. Narinig ko ang inyong mga panalangin. Baka sakaling kayo'y handa ng subukan ng kapalaran. Nagkatinginan ang mag-asawa, nanginginig sa hiwaga at pagtataka. Nang makita ni Tomas at ni Elena ang matandang duwende, kapwa sila napaluhod sa takot at paggalang. Maliit lamang ito, halos hanggang tuhod ni Tomas, ngunit ang kanyang anyo ay tila kumikislap sa ilalim ng ulan. May mahabang puting balbas, suot ang lumang berdeng kasuotan, at sa kanyang tungkod ay may kumikislap na bato na kulay ginto. Wag po ninyo kaming saktan, mahal na duwende, pakiusap ni Elena. Ngunit ngumiti lamang ang matanda at tumawa ng marahan. Mas mahigit, hindi ako narito upang manakit. Ako si matandang lamboy, tagapangalaga ng bundok na ito. Marami akong nakitang nagdaan, may yumaman, may naghirap, may tumulong, may nanlamang. Ngunit kayo, kakaiba. Naguguluhan si Tomas. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sumulyap si Lamboy sa kanilang basang katawan at sa maliit na apoy na sinisikap nilang panatilihing buhay. Mas mahigit, sa kabila ng gutom at lamig, nakikita kong hindi kayo nag-aaway. Sa halip, nagmamahalan kayo, nagbibigayan. Iyan ang bihirang kayamanan ng mga tao. Naglakad ang duwende palapit, saka inilabas mula sa kanyang bulsa ang maliit na sisidlang gawa sa niyog, tinakton ng dahon ng saging. Inabot niya ito kay Elena. Mas mahigit, narito ang isang butil ng binhi. Itanim ninyo ito sa lugar kung saan unang tumulo ang luha ninyo ngayong gabi. Alagaan ninyo ito, at huwag kayong lilisan sa tabi nito kahit anong mangyari. Sa loob ng 7 araw, malalaman ninyo ang kapalarang nakalaan sa inyo. Nagtaka ang mag-asawa, ngunit hindi na nakapagtanong pa sapagkat biglang naglaho si matandang Lamboy kasabay ng malamig na hangin. Kinabukasan, nang tumila na ang ulan, tinupad ni Tomas at Elena ang utos ng duwende. Sa ilalim ng punong mangga, itinanam nila ang binhi habang parehong nakaluhod. Mas mahigit, sana nga, may himala, bulong ni Elena. Kung wala, sapat na ang pag-asa, sagot ni Tomas na may ngiti. At habang sila'y nagdadasal, hindi nila alam na sa ilalim ng lupa, ang binhi ay kumikislap na tila gintong apoy. Itutuloy sa Kabanata 3. Gusto mo bang ituloy ko sa Kabanata 3 ngayon? Kabanata 3, ang pagsibol ng himala. Pagkaraan ng 3 araw mula nang itanim ni na Tomas at Elena ang mahiwagang binhi, napansin nilang may kakaibang nangyayari sa lupa. Ang maliit na lupang pinagtamnan nila ay tila may liwanag na nagmumula sa ilalim tuwing dapit hapon. Habang pinagmamasdan ni Elena ang paligid, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na may halong bango ng bulaklak,
isang halimuyak na hindi pa niya nalanghap kailanman. Mas mahigit, Tomas, tingnan mo. Sigaw niya. Paglingon ni Tomas, nakita niyang sa mismong lupa kung saan nila itinanim ang binhi, ay tumubo ang isang gininto ang usbong. Kumikinang ito sa sikat ng araw, tila isang gintong dahon na nabubuhay. Mas mahigit, Diyos ko, Elena, parang hindi ito karaniwang halaman. Baka ito na ang himalang sinasabi ni matandang lamboy, tugon ng babae habang nangingilid ang luha sa tuwa. Araw-araw nilang inaalagaan ang halaman, dinidiligan ng ulan, binabantayan sa gabi, at pinuprotektahan laban sa hayop. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo itong lumalaki hanggang maging isang punong kahoy na gintong dahon at pilak ang mga sanga. Ngunit isang gabi, habang natutulog sila sa ilalim ng punong iyon, biglang yumanig ang lupa. Nagising silang mag-asawa sa malakas na tunog, at sa harapan nila'y tila may liwanag na bumubuka mula sa puso ng puno. Mula roon ay unti-unting lumitaw ang maliit na bahay kubo, gawa sa gintong kawayan at bubong na tila hinabi sa mga sinag ng buwan. Napatda si Tomas at Elena, halos hindi makapaniwala. Mas mahigit, Tomas, ito na ba yun? Tanong ni Elena habang humahawak sa kamay ng asawa. Oo, mahal ko, may bahay na tayo. Lumuhad silang dalawa sa harap ng kubo at nagpasalamat sa langit at sa duwende. Sa unang pagkakataon, may silong na silang matatawag na kanila, isang tahanang bunga ng pag-ibig, pagtitiyaga, at pananampalataya. Ngunit habang natutulog sila sa bagong bahay, may munting tinig na marahang bamulong sa hangin. Mas mahigit, hindi pa rito nagtatapos ang inyong pagsubok. Kinabukasan, paggising nina Tomas at Elena, hindi nila maiwasang humanga sa kanilang bagong tahanan. Ang mga dingding ay kumikislap sa sikat ng araw, tila gawa sa pulot na kristal. Ang sahig ay makinis at malamig sa paa, at sa bawat pag-ihip ng hangin, maririnig ang marahang pag-awit ng mga dahon ng punong ginto sa labas. Mas mahigit, parang panaginip, sabi ni Elena habang nililibot ang loob. Kung ganito pala ang gantimpala ng pagtitiis, hindi nasayang ang ating paghihirap, tugon ni Tomas na may ngiti. Ngunit habang tumatagal, napansin nilang kakaiba ang bahay. Tuwing gabi, may naririnig silang mahinang yabag, parang may naglalakad sa labas. At tuwing umaga, may mga butil ng gintong alikabok sa sahig, kahit sarado naman ang kanilang pinto. Isang gabi, nagpasya si Tomas na magpuyat upang malaman kung saan nanggagaling ang mga yabag. Kumuha siya ng maliit na itak at nagtago sa may bintana. Samantalang si Elena naman ay natulog sa loob, yakap ang lumang kumot na ginamit nila noong wala pa silang bahay. Bandang hating gabi, dumampi ang malamig na hangin. Lumabo ang liwanag ng buwan, at sa harap ng bahay ay muling lumitaw ang matandang lamboy. Mas mahigit, magandang gabi, Tomas, wika ng duwende. Mukhang nasisiyahan kayo sa inyong tahanan. Lumuhad si Tomas sa paggalang. Mas mahigit, opo, mahal na lamboy. Utang namin sa inyo ang lahat ng ito. Ngumiti ang duwende ngunit may bigat sa kanyang mga mata. Mas mahigit, tandaan mo, anak. Ang bahay na ito ay hindi lamang regalo, kundi pagsubok din. Ang sinumang maging sakam sa loob nito ay mawawalan ng lahat. Nagulat si Tomas. Sakam po. Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin. Ngumiti si Lamboy at itinuro ang gintong sahig. Mas mahigit, ang bawat ginto sa bahay na ito ay may kaluluwa ng kabutihan. Hanggat ginagamit ninyo ito sa mabuti, mananatili itong matibay. Ngunit kapag ginamit sa kasamaan o pagkamakasarili, ito'y babalik sa alikabok. Pagkasabi noon, unti-unting naglaho ang duwende, naiwan si Tomas na nakatitig sa kumikislap na sahig. Kinabukasan, ibinahagi niya kay Elena ang babala, at pareho silang nangakong mananatiling mapagpakumbaba. Ngunit hindi nila alam, sa di kalayuan ay may isang inggitan na kapitbahay, si Mang Lario, na nakakita sa gintong bahay at nagbabalak ng masama. Itutuloy sa Kabanata 5. Gusto mo bang ituloy ko agad sa Kabanata 5? Kabanata 5, ang inggit ni Mang Lario. Sa kabilang dulo ng baryo, nakatira si Mang Lario, isang matandang lalaking kilala sa pagiging tuso at sakam.
May sarili siyang lupa at bahay, ngunit hindi pa rin siya kontento. Nabalitaan niya mula sa mga tao sa palengke ang tungkol sa mag-asawang Tomas at Elena, ang dati walang bahay ngunit ngayoy nakatira sa gintong kubo na bigla na lamang lumitaw isang gabi. Mas mahigit, gintong bahay. Walang himalang ganyan. Baka may itinatago silang yaman, bulalas ni Mang Lario habang nagngingit-ngit sa inggit. Hindi siya mapakali. Isang gabi, nagpasya siyang sundan si Tomas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay ng mag-asawa, nagtatago sa likod ng mga damo. Doon niya nakita ang kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid ng kubo, parang ginto talaga ang humihinga. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang sa ilalim ng bahay ay may maliit na siwang. Sa loob noon ay tila may kumikislap na bagay. Mas mahigit, iyan pala ang lihim nila. Bulong niya, kung makukuha ko yan, ako ang magiging pinakamayaman sa baryo. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay ni na Tomas at Elena, kunwari nagmamagandang loob. Mas mahigit, magandang araw, Tomas. Napakaganda ng bahay ninyo, Baka naman pwedeng makisilong sa inyo paminsan-minsan. Ngumiti si Tomas, dahil likas siyang mabait. Mas mahigit, syempre naman, Mang Lario. Malugod kayong tatanggapin dito. Ngunit si Elena ay may kutob. Habang nagkakape sila, napansin niyang paikot-ikot ang tingin ni Mang Lario, parang may hinahanap. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahan niyang tinapakan ang paa ng asawa bilang babala. Pag-alis ng matanda, kinausap ni Elena si Tomas. Mas mahigit, mahal, may kakaiba kay Mang Lario. Para bang may binabalak. Siguro naiinggit lang siya. Pero kung may masama siyang plano, ipagkakatiwala natin sa Diyos, sagot ni Tomas, bagaman halatang nag-aalala. Ngunit ng gabing iyon, habang mahimbing silang natutulog, may aninong gumapang sa labas ng bahay. Si Mang Lario, dala ang pala at sako, ay tahimik na lumapit sa siwang sa ilalim ng kubo, at sinimulang hukayin ang kumikislap na lupa. Sa bawat pagtagas ng lupa, may liwanag na lumalabas. At sa huling paghukay niya, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Mas mahigit, tulungan niyo ako. Sigaw ni Mang Lario, habang unti-unting hinihigop ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Nagising sina Tomas at Elena, at sa labas ay nakita nila si Mang Lario, nanginginig at napaluhod sa lupa, habang ang gintong bahay ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Mas mahigit, anong nangyari sa kanya? Tanong ni Elena. Tila pinarusahan siya ng bahay, sagot ni Tomas na nanginginig. Pagbangon ni Mang Lario, umiiyak siyang lumuhod sa harap ng mag-asawa. Mas mahigit, patawarin ninyo ako, hindi ko alam na may kababalaghan ang bahay na yan. Ngumiti si Elena at ainal-alayan siya. Mas mahigit, ang ginto ay walang saysay kung puso ay marumi. Pero kung matuto kang magmahal at magpakumbaba, baka may kapatawaran pa. Mula noon, nagbago si Mang Lario at tumulong sa mag-asawa sa pangangalaga ng kanilang bahay. Ngunit sa di kalayuan, may mga bagong mata na nakamasid, mga dayong sakam na balitang-balita na ang tungkol sa gintong kubo. Makalipas ang ilang linggo, naging usap-usapan na sa buong bayan ang tungkol sa gintong bahay ni na Tomas at Elena. Maraming tao ang dumadayo upang makita ito, at kahit pa mababait at mapagkumbaba ang mag-asawa, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaba. Isang umaga, dumating sa baryo ang tatlong dayo, mga lalaking nakasuot ng mamahaling barong, sakay ng karwaheng hila ng kabayo. Sila ay sina Don Silvio, Kapitan Ramon, at Alfredo, na kilala sa Karatig Bayan bilang mga negosyanteng gaaman sa lupa't yaman. Pagdating nila sa harap ng kubo, agad silang napanganga. Mas mahigit, totoo nga ang sabi-sabi, wika ni Don Silvio. Isang bahay na kumikislap sa araw, parang gintong kayamanan. Lumabas si Tomas at Elena, magalang na sinalubong ang mga panauhin. Mas mahigit, magandang araw po. Ano po ang maipaglilingkod namin? Tanong ni Tomas. Ngumisi si Don Silvio. Mas mahigit, narinig namin na kayo raw ang may-ari ng bahay na ito. Gusto naming bilhin ito, kahit magkano ang hilingin ninyo. Nagkatinginan ang mag-asawa. Mas mahigit, patawad po, sagot ni Elena.
Hindi po ito ipinagbibili. Regalo po ito sa amin ng langit, tanda ng pag-asa. Napakunot ang noo ng Kapitan Ramon. Mas mahigit, hindi ipinagbibili. Aba, sayang. Kung hindi ninyo ibebenta, baka mapilitan kaming kunin ito sa ibang paraan. Biglang sumingit si Mang Lario, na naroon sa malapit. Mas mahigit, mga ginoo, mas mabuti pong umalis kayo. Ang bahay na yan ay may kapangyarihang hindi ninyo mauunawaan. Ngunit tumawa lamang si Alfredo. Mas mahigit, mga pamahiin lang yan. Wala kaming takot sa mga duwende o sumpa. Kinagabihan, nang tulog na ang mag-asawa, lihim na bumalik ang tatlong dayo. Dala nila ang mga sako, itak, at lampara. Plano nilang putulin ang mga sanga ng gintong puno at kunin ang mga daong kumikislap. Ngunit sa sandaling itinapat ni Don Silvio ang itak sa sanga, nang inig ang lupa. Bumukas ang langit, at mula sa punong ginto ay lumabas ang isang matinding liwanag. Mas mahigit, mga sakam. Hindi kayo karapat-dapat. Isang tinig ang umalangaw-ngaw, si matandang lamboy. Isa-isang bumalot sa mga dayo ang gintong alikabok. Nagpumiglas sila, ngunit unti-unti silang naging mga estatwa ng bato, nakaluhod sa harap ng bahay. Kinabukasan, nagulat si Tomas nang makita ang tatlong estatwa sa bakuran nila. Mas mahigit, mahal ko, sila ba yun? Tanong ni Elena. Oo, sila nga, sagot ni Tomas. Marahil ay parusa sa kanilang kasakiman. Lumuhad silang mag-asawa at nagpasalamat kay matandang lamboy sa muling pangangalaga sa kanila. Ngunit bago tuluyang maglaho ang liwanag ng duwende, narinig nilang muli ang kanyang tinig. Mas mahigit, tandaan ninyo, Tomas at Elena. Ang kabutihan ay may gantimpala, ngunit ang kasamaan ay may katapat na kaparusahan. Panatilihin ninyong dalisay ang puso, sapagkat hindi pa tapos ang inyong kwento. Makalipas ang ilang araw mula nang parusahan ang tatlong sakam na dayo, muling bumalik ang katahimikan sa paligid ng gintong bahay nina Tomas at Elena. Muling namuhay ng payapa ang mag-asawa, at tinutulungan sila ni Mang Lario sa pagtatanim sa paligid ng kanilang tahanan. Sa paglipas ng panahon, marami na rin silang natulungan, mga batang ulila, mga kapitbahay na walang makain, at mga magsasakang nawalan ng ani. Dahil sa kanilang kabutihan, unti-unting nakilala sina Tomas at Elena bilang pinakamababait na mag-asawa sa buong baryo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang panibagong panganib na hindi nila alam, ang pagsubok ng pagkalimot. Isang hapon, habang nagbibilang ng ani si Tomas, biglang lumapit si Mang Lario, pawis at takot na takot. Mas mahigit, Tomas. Elena, may paparating na mga tao mula sa bayan. Sabi nila, inutusan sila ng gobernador para kunin ang bahay ninyo. Nagulat si Elena. Ano? Pero bakit? Mas mahigit, sabi raw nila, pag-aari ng gobyerno ang lupaing to at hindi kayo rehistrado. Agad silang lumabas, at sa di kalayuan ay nakita nila ang mga sundalo na papalapit, sakay ng kariton at may dalang dokumento. Ang pinuno ng grupo ay isang matikas na lalaki na nagpakilalang Kapitan Mayor Sebastian. Mas mahigit, magandang araw. Ako ang ipinadala ng gobernador. Ayon sa batas, ang lupang kinatitirikan ng bahay ninyo ay sakop ng pamahalaan. Kailangan ninyo itong lisanin sa loob ng 3 araw. Nanginginig ang kamay ni Tomas habang hinahawakan ang dokumento. Mas mahigit, ngunit, Ginoo, ito po ay aming tahanan. Hindi po namin ito ninanakaw. Bigay po ito sa amin ng langit. Umiling si Kapitan Mayor at ngumiti ng malamig. Mas mahigit, ang langit ay hindi nagbibigay ng lupa, Tomas. Ang batas lamang ng tao ang nasusunod. Napaluha si Elena. Hindi namin kayang mawala ito lang ang meron kami. Nang gabing iyon, naupo sila sa harap ng gintong bahay, tahimik na nagdarasal. Dumampi ang malamig na hangin, at sa liwanag ng buwan ay muling lumitaw si matandang lamboy. Mas mahigit, Tomas, Elena, ang kapangyarihan ng bahay ay hindi lamang upang magbigay ng ginto o ginhawa, kundi upang subukan ang inyong katatagan. Ngayon ay panahon na upang ipagtanggol ninyo hindi ang ginto, kundi ang kabutihan. Napayuko si Tomas.
Paano namin iyon gagawin, mahal na lamboy? Ngumiti ang duwende. Mas mahigit, sa loob ng bahay na ito, may lihim na daan. Sa ilalim ng sahig ay may batong may ukit ng araw at buwan. Kapag inusal ninyo ang panalangin ng pag-asa, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kapangyarihan ng tahanang ito. Pagkasabi noon, nawala ang duwende, at naiwan silang mag-asawa na may bagong pag-asa. Kinabukasan, habang papalapit ang mga sundalo upang paalisin sila, magkahawak kamay na pumasok sina Tomas at Elena sa bahay. Yumuko sila at sabay na inusal ang panalangin na itinuro ng duwende. Mas mahigit, liwanag ng kabutihan, iligtas kami sa kasamaan. Sa sandaling iyon, kumislap ang buong bahay sa matinding liwanag. Ang mga sundalo ay napahinto, natakot, at napatakbo sa takot sa mahika ng bahay. Ngunit kasabay ng pagliwanag, biglang nagbago ang paligid, naglaho ang gintong kubo, at ang mag-asawa ay biglang napunta sa isang kakaibang lugar na hindi nila kilala. Mas mahigit, Tomas, nasaan tayo? Tanong ni Elena, nanginginig. Hindi ko alam, mahal ko, pero pakiramdam ko, ito na ang tunay na pagsubok. Pagdilat ni na Tomas at Elena, wala na ang gintong bahay, wala na rin ang kanilang baryo. Ang paligid ay tila kakaibang daigdig, maputi ang lupa na parang abo, at sa langit ay walang araw o buwan, tanging malamlam na liwanag lamang na nagmumula sa malayo. Sa bawat hakbang nila, naririnig ang mga mahinang bulong, mga tinig na parang humihingi ng tulong. Mas mahigit, Tomas, nasaan tayo? Mahinang tanong ni Elena habang mahigpit na hawak ang kamay ng asawa. Hindi ko alam, mahal ko. Pero marahil, ito ang sinasabi ni matandang lamboy, ang tunay na pagsubok. Sa di kalayuan, may lumapit na isang matandang babae, nakasuot ng kulay abo at may dalang lampara. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng awa at lungkot. Mas mahigit, mga kaluluwang buhay, bihira kayong nakakarating dito, wika ng matanda. Ito ang lupain ng mga anino, ang lugar ng mga kaluluwang biktima ng kasakiman. Nagulat si Elena. Ngunit bakit kami nandito? Wala naman kaming ginawang masama. Ngumiti ang matanda. Mas mahigit, hindi kayo pinarurusahan. Dinala kayo rito upang makita ninyo ang tunay na ugat ng kasamaan, hindi sa ginto, kundi sa puso ng tao. Habang sila'y naglalakad, nakita nila ang mga anino ng mga taong sakam, mga nakayuko, nag-aagawan sa mga gintong butil na unti-unting nagiging alikabok sa kanilang mga kamay. Isa sa mga anino ay lumapit at lumuhad sa harap nila, si Don Silvio, isa sa mga dating deyong naging bato. Mas mahigit, patawad, hindi ko alam, akala ko'y kayamanan ang sagot sa lahat, bulong nito bago tuluyang naglaho. Lumapit ang matanda kay Tomas. Mas mahigit, ang bahay na ginto ay hindi lamang biyaya, kundi babala. Kung hindi ito pangangalagaan ng dalisay na puso, magiging daan ito sa kapahamakan ng iba. Naluha si Tomas. Ngayon ko nauunawaan. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa bahay o sa lupa, kundi sa pagmamahalan at kabutihang walang kapalit. Ngumiti ang matanda at inilapit ang lampara sa kanila. Mas mahigit, kung ganon, handa na kayong bumalik. Ngunit tandaan ninyo, pagbalik ninyo sa inyong daigdig, wala na ang gintong bahay. Ang kapalit nito ay isang simpleng kubo, ngunit iyon ang tahanang hindi kailanman mawawasak ng kasamaan. Hinawakan ng matanda ang kanilang mga kamay, at sa isang kisap mata, kumislap ang paligid. Ang malamlam na lupa ay naging berdeng damuhan, at sa gitna nito'y naroon ang isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at pawid. Nagkatinginan sina Tomas at Elena, sabay na pangiti sa isa't isa. Mas mahigit, hindi man ginto, pero ito ang ating tahanan, sabi ni Elena. At ito ang simbolo ng ating pag-ibig, tugon ni Tomas. Sa malayo, nakita nila si matandang lamboy, nakangiti habang unti-unting naglalaho sa liwanag. Mas mahigit, tandaan ninyo, mga anak, ang puso na marunong magmahal at magpatawad ay mas kumikislap pa kaysa sa gintong bahay. Muling nanambalik ang payapa at simpleng buhay ni na Tomas at Elena. Sa kanilang bagong kubo na gawa sa kawayan at pawid, naramdaman nila ang katahimikan na matagal nang nawala.
Wala nang kumikislap na ginto, walang liwanag na mahiwaga, ngunit naroon ang init ng pag-ibig at kapayapaan ng puso. Araw-araw, bumabangon sila ng maaga upang magtanim sa maliit na bukirin na iniwan sa kanila ni Mang Lario. Sa bawat panla ng palay na kanilang itinatanam, naaalala nila ang gintong binhi na minsang nagbago ng kanilang kapalaran. Mas mahigit, mahal, sabi ni Elena isang umaga, kahit wala na ang gintong bahay, mas masaya ako ngayon. Parang mas totoo ang lahat. Oo, tugon ni Tomas habang nakatingin sa sikat ng araw. Ang ginto, nawawala. Pero ang kabutihan, hindi kailanman kumukupas. Dahil sa kanilang kabaitan, dumami ang mga taong lumalapit sa kanila para humingi ng payo at tulong. Ginamit ni Tomas ang kaalaman sa pagsasaka upang turuan ang ibang magsasaka, habang si Elena naman ay nagluto at nagbahagi ng pagkain sa mga kapitbahay na nagugutom. Hindi nagtagal, ang dating baryo na puno ng inggitan at kasakiman ay naging masigla at mapayapa. Natutong magtulungan ang mga tao, at ang pangalan nina Tomas at Elena ay naging inspirasyon ng lahat. Isang gabi, habang nagbibilang sila ng mga ani, biglang may liwanag na tumama sa kanilang kubo, hindi ito nakasisilaw, kundi banayad at malamig sa mata, parang ilaw ng buwan. Mula sa liwanag, lumitaw si matandang lamboy sa huling pagkakataon. Mas mahigit, Tomas, Elena, aniya, natapos na ang inyong pagsubok. Hindi ninyo kailangang mamuhay sa ginto upang maging mayaman. Ang kabutihang inyong itinanim sa puso ng tao ay mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. Lumuhad ang mag-asawa, puno ng luha sa galit. Mas mahigit, maraming salamat, matandang lamboy, sabi ni Tomas. Tinuruan ninyo kaming makita ang halaga ng pagiging simple. Ngumiti ang duwende. Mas mahigit, hindi ko kayo tinuruan, mga anak, kayo ang nagturo sa akin. Dahil sa inyo, muling napatunayan na ang tao ay marunong magmahal kahit sa gitna ng hirap. Pagkatapos noon, nagningning ang katawan ng duwende at unti-unting naglaho sa hangin. Naiwan sa lupa ang isang maliit na binhi na kumikislap sa dilim. Kinuha ni Elena ang binhi at itinanam sa tabi ng kanilang kubo. Mas mahigit, ito'y tanda ng ating alaala kay matandang lamboy, sabi niya. Makalipas ang ilang araw, tumubo mula sa binhi ang punong may gintong bulaklak, ngunit hindi ito nagbigay ng kayamanan, sa halip, nagbigay ito ng mabango at matamis na hangin na bumabalot sa buong baryo. At mula noon, tinawag ng mga tao ang kanilang lugar na Baryo Pag-asa, tanda ng aral na iniwan nina Tomas, Elena, at ng mahiwagang duwende. Itutuloy sa Kabanata 10. Gusto mo bang ituloy ko agad sa Kabanata 10, ang wakas ng kwento? Kabanata 10, ang wakas ng himala. Makalipas ang maraming taon, ang dating mahirap na mag-asawa na sina Tomas at Elena ay naging haligi ng pag-asa sa buong baryo. Ang kanilang kubo, bagaman payak, ay naging tahanan ng kabutihan, dito dumudulog ang mga taong nangangailangan ng payo, pagkain, o kahit simpleng yakap ng pag-asa. Ang punong itinanim nila sa tabi ng bahay ay lumaki at tinawag ng mga tao na, puno ng liwanag. Sa tuwing dapit hapon, nagliliwanag ito ng banayad na gintong liwanag, isang paalala ng himalang minsang nagbago sa kanilang buhay. Isang araw, habang pinagmamasdan nila ang paglalaro ng mga batang anak ng kanilang mga kapitbahay, napayakap si Elena kay Tomas. Mas mahigit, mahal, naaalala mo pa ba ang panahon na wala tayong bahay? Oo, sagot ni Tomas na nakangiti. Pero kung hindi tayo dumaan sa hirap, hindi natin malalaman ang halaga ng pag-asa. Tahimik silang umupo sa ilalim ng puno. Ang hangin ay malamig at mabango, at sa bawat ihip nito ay tila naririnig nila ang tinig ni matandang lamboy, mahina ngunit malinaw. Mas mahigit, ang kayamanan ng tao ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihang naiiwan sa puso ng kapwa. Habang lumilipas ang mga taon, tumanda na si Tomas at Elena, ngunit hindi nawala ang saya sa kanilang mga mukha. Tuwing gabi, bago sila matulog, palagi nilang ipinagdarasal na sana'y ipagpatuloy ng mga tao sa baryo ang pagtutulungan at pagmamahalan na kanilang sinimulan. Isang gabi ng tag-init,
habang tahimik na natutulog ang mag-asawa, dahan-daang bumalot ang gintong liwanag sa kanilang kubo. Kinabukasan, nang bisitahin sila ni Mang Lario, nakita niyang wala na sina Tomas at Elena. Tanging dalawang bulaklak na ginto ang tumubo sa kanilang higaan, magkatabi at magkadugtong ang mga tangkay. Naiyak si Mang Lario sa galit at lungkot. Mas mahigit, tunay nga, sila ang biyayang iniwan ng langit. Mula noon, itinuring ng buong baryo na banal na lugar ang kanilang tahanan. Walang nang ahas sirain o galawin ito, sa halip, tuwing gabi ay dinarayo ng mga tao upang magdasal at magpasalamat. At sa bawat dapit hapon, kapag tinatamaan ng araw ang puno ng liwanag, makikita ng mga tao ang anyo ni na Tomas at Elena, magkahawak kamay at nakangiti, mga kaluluwang mapayapa na nagbabantay sa kanilang bayan. Mula sa kanilang kwento, ang mga tao sa baryo Pag-asa ay natutong magmahal, magpatawad, at mamuhay ng may kababang loob. Dahil ang gintong bahay ay maaaring maglaho, ngunit ang mabuting puso ay mananatiling walang hanggan. Wakas